So guys, tapos ko na dito sa harap yung pag-grass cutter. Pakita ko muna sa inyo ang itsura ng aking campsite habang hindi pa ako nakakapag-umpisa mag-grass cutter. Malinis pa naman ang aking campsite kaya lang may nakikita na akong pailan-ilang damo. Kaya kailangan na itong alisin dahil pag ito'y pinabayaan, ilang araw lang matataas na ito. Ang bilis kasi ngayon tumubo ang damo dahil palaging umuulan. Buti na lang in-spray ko ito ng herbicide nung nakaraan kaya yung iba ay tuyo pa. Pailan-ilan pa lang yung tumutubong damo. Naubos na kasi yung herbicide ko nung nakaraan kaya ngayon kailangan na sana mag-spray ulit ng herbicide. Kaya lang di pa ako nakakabili kaya gagrass cuttering ko muna. Dito kasi sa harap ng aking campsite may mga damong tumutubo. Yung tinatawag dito sa amin na sirisibuyas. Hindi kasi yun natutuyo kahit grass cutterin mo at sprayin mo ng herbicide kasi meron yung laman na parang sibuyas. At dito naman sa harap ng video can merong tinatawag din na natong-natong. Hindi rin natutuyo kapag in-spray mo. Kahit grass cutterin mo ay tumutubo ulit dahil meron din laman. Itsura niya ay para lang kamukha ng gabi. Meron lang kunting mga pula-pula sa dahon niya. Kailangan daw yun ay hukayin para talagang mawala yung lahi nila. At nang matapos ko na mag-grass cutter dito sa harap, ito na ang kanyang itsura. So ganito na kaganda yung campsite kapag nalilinisan, kapag bagong grass cutter. Pero hindi pa dyan nagtatapos dahil dito sa gilid ng videokehan ay meron pa rin mga basura na kailangan kong linisan. Ito ay tinabasan ko na nung nakaraan kaya medyo tuyo na yung mga kahoy. Kaya lang yung mga damo ay matataas na rin. Dito rin nakatambak yung mga nasirang materyales dito sa aking videoke nung pagbagyo. Kaya ngayon ay aalisin ko na. Kahit na ako ay maraming gawain dito sa farm ay pinapriority ko talaga itong aking campsite na linisan. Dahil minsan may naren dito nakakaya kung makikita nila na maraming basura. Tinabasan ko nga ito nung nakaraan para mas lumawak pa itong aking campsite kaya lang aking nababayaan at dinaanan pa ng bagyo kaya di ko muna nasikaso. Kaya ang ginawa ko ngayon dito ay inalis ko muna yung mga nalaglag na bunga ng nyog dahil tatama yun sa grass cutter. Inalis ko yung mga kahoy-kahoy at pati na rin yung natumbang papaya ay inalis ko na para pag grass cutter ko ay dire-diretso na. Nang naalis ko na nga yung mga maaring makaharang ay nag-umpisa na ako mag grass cutter. Kahit na matataas na ang damo ay hindi na rin ako nahirapan dahil inalis ko na dito yung may mga matitigas, yung may mga kahoy-kahoy. Kung napapansin nyo, sunglass nga pala yung ginamit ko bilang protection sa aking mata. Yung kasing aking dating ginagamit na kulay puti ay di ko nakikita. Kaya ito na muna yung ginamit ko. Habang ako nga ay nag-grass cutter, si mama naman ay naglilinis din. At ang aking asawa naman ay naglilinis sa pool. Dahil nag-drain kami kanina, plano namin lagyan ng bagong pintura. At inalis ko na rin itong katawan ng nyog na mahaba. Nahirapan nga ako dahil sobrang bigat. Pinagulong-gulong ko na lang papunta sa ibaba. Dito ko na lang nga sa gilid inilagay dahil dito ay malilim, pwede pang maupuan. At ito na ang itsura ng aking campsite mula dito sa aking nilinisan. Papunta dun sa may gate. Mas lumawak na itong aking campsite. Sa halagang 3,500 pwede nyong i-rent itong aking campsite mula 6 AM to 6 PM. Mura pa ito dahil hindi pa kompleto, wala pang gripo at putik pa ang daan papasok dito.